Hey guys, update ko lang po kayo sa mga presyo po ng mga smartphone na meron pong Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Dahil napakalaki na po ng mga discount na makukuha natin ngayon. Lalo pat magsisale po siya ngayon, ngayong 6.6 po sa may Lazada. Kailan lang po guys, nasa around 25,000 yung mga presyo po ng mga smartphone na meron Snapdragon 8 Gen 3 na processor. At ngayon mid-year 2025, nasa kulang 20,000 na lang po sila. At baka umabot na po ng 15,000 pagka po meron tayong voucher, saka po discount, ngayon po sa may Lazada. Unahin ko na po dito sa pinakamurang Snapdragon 8 Gen 3 na makukuha natin ngayon, na merong around 16,000 po na presyo. Ito nga po pala si Honor GT 5G. Dating kulang 20,000 po yung presyo niya, at sobrang mura na nun guys. Isang dahilan kung bakit po ito ang pinakamurang 8 Gen 3 na makukuha natin, dahil siya po ang merong pinakamalit na battery sa mga China rin po ng mga smartphone ngayon. Dahil meron lang po siyang 5,300 mAh siya battery. Pero binawi naman sa charger. Dahil meron po siyang 100 watts. Naka 6.7 inches AMOLED display po yan with 120Hz refresh rate. HDR na display. Naka 50 megapixel na main camera at 12 megapixel ultra wide. Saka 16 megapixel na front selfie camera. For me, hindi na masama to kaysa naman sa ibang mga Honor na mga smartphone na hype lang pero wala namang sinabi. Pangalawa, ito pong si iQOO Neo 10. Dating nasa around 23,000 po yung presyo na to. Sa may base version po niya na 12,256. Pero ngayong sale, nasa around 17,000 lang po siya. Mas maganda po ito sa may Honor GT 5G. Dahil sa mas malaking battery niya. Mas magandang camera. At mas pabilis din po yung charger. Pero same nga lang po sila na meron Snapdragon 8 Gen 3. 6.1 mAh yung ating battery dito. 6.78 inches na merong LTPO AMOLED display. 144Hz sa refresh rate. HDR10 pa sa display at 4500 nits na peak brightness. Papatayin po lahat ni iQOO, lahat po ng Vivo ng mga smartphone sa kulang po 30,000 na mga presyo. Dahil sobrang lakas po ng iQOO Neo 10 at napakaganda po ng specs na makukuha natin para sa napakamurang presyo lang. Pangatlo po guys, hindi ko po na-review yung smartphone na to dahil last year po siyang lumabas. Itong si Realme GT6. Nakakatuwa lang pong isipin guys. Itong Realme GT6 na last year model is mas malakas pa po ito compare po sa bagong labas lang na Realme GT7 na meron ngang Dimensity 8400 Max sa processor. Pero itong si Realme GT6 is naka Snapdragon 8 Gen 3 po siya at mas mura pa po siya compare dito sa may bagong labas. Nasa around 19,000 po yung presyo niya ngayon. Sa pagkakaalam ko, last year model pa po ang smartphone na to dahil medyo maliit pa po yung kanyang battery na merong 5.8 mAh siya battery. Pero kahit po ganyan si Realme, isa si Realme sa meron pong 5G na mobile data sa mga China rin po ng mga smartphone ngayon. Compare po kila iQOO at kila Redmi na naka 4G lang ang data. Mabilis din po yung kanyang charger dito guys na merong 120 watts sa charger. Saka 50 megapixel na main camera. Tsaka po aluminum alloy na frame po dyan sa may gilid niya. LTPO din po yung display ni Realme dyan. At meron po siyang 6,000 nits sa peak brightness. At crystal shield protection. Pangapat itong si Redmi K80. Isa to sa pinakamahal na Snapdragon 8 Gen 3 noong unang labas po niya. Na meron lagpas 25,000 na presyo. Pero ngayon is nasa around 18,000 lang po siya. Isa to sa meron pinakamagandang build quality na makukuha natin sa mga China ROM po ng mga smartphone. Dahil naka IP68 water and dust resistant din po siya. With alloy frame, glass back design, at Corning Gorilla Glass 7a na protection. Nagkaroon po ng global version yan. Yan nga po guys ang Poco F6 Pro. Kaso medyo mahal yung Poco X6 Pro sa may global version niya. Dahil nasa kulang 25,000 pa po yun. Compare nga dito kay Redmi K80 na nasa 18,000 na lang po yung presyo ngayon. Literal na flagship killer po ang Redmi K80. Bukod lang po sa may pangit na camera. Pero sa may display, sa charger niya, sa napakalaking battery, at napakagandang build quality, hindi tayo mapapahiya sa may Redmi K80 ngayon. Kasama rin po ang malakas na processor. At panglima po guys, ang paborito po ng lahat, ang OnePlus Ace 5. Dating nasa around 24,000 po yung presyo niya noong unang labas. Pero ngayon nasa around 19,000 na lang siya ngayong sale. Dahil alam niyo na po ang performance ng smartphone na yan. Ang kailangan na lang po natin gawin, hintayin na lang po natin mag-sale. At sigurado mas magmumura pa po yung mga smartphone na yan. Ngayong 6.6, ngayong June 6. Linawin ko lang po guys yung mga link natin sa may comment section. Yung unang link po natin, yan po yung mga pinakamurang mga presyo nila. Ang problema po dyan guys is hindi po sila naka-COD. Pero kahit hindi po yung mga naka-COD guys, wala namang problema dyan. Dahil safe po tayo dyan guys, dahil dyan din po ako mo-order ng mga smartphone po na mga nire-review ko. Then yung pangalawang link po natin, medyo mahal lang po sila ng konti dyan compare po sa unang link natin.
pero naka-COD naman siya. Pili na lang po kayo dyan kung alin pong preferred nyo. Kung yung COD po na medyo mahal lang ng konti, or yung non-COD na napakamura po talaga. Balik na lang po yung video natin guys kung nakatulong. Thanks for watching.